Mahigit 6,000 tao ang pumanaw at libo-libong bahay ang nawasak na humagupit sa Pilipinas ang superbagyong Yolanda. Isa sa mga pinakamalakas na bagyong naglandfall na naitala sa kasaysayan. Ayon kay dating US Vice President Al Gore, patuloy lang nahahagupit ang napakalakas na mga bagyo tulad ng Yolanda kung hindi lilimitahan ng mundo ang greenhouse gas emissions na nagdudulot ng global warming. Mas matindi pa ang epekto sa Pilipinas na itinuturing na isa sa mga bansang pinakaapektado ng natural disasters. The rate of sea level rise is projected to be 2 or 3 times faster in the Philippines. At least 13.5 million Filipinos could, over time, have to relocate to higher elevations. Narito ngayon sa Pilipinas si dating US Vice President Al Gore at ang kanyang organisasyong The Climate Reality Project upang talakayin ang climate change at mga solusyon upang mabawasan ang masasamang epekto nito. Dama na ang epekto ng climate change sa buong mundo, kabilang ang mas malalakas na bagyo at mas matinding tagtuyot na nagdudulot ng pagkasira ng agrikultura at infrastruktura, kakulangan sa supply ng pagkain at pagkalat ng mga kakaibang sakit. Ano nga ba ang magagawa natin para labanan ang global warming? Ayon kay Gore, imbes na magsunog ng fossil fuel para magkaroon ng enerhiya, dapat gumamit ng renewable energy tulad ng solar, wind at geothermal energy. There are some who still doubt that we have the will to act, but always remember that the will to act is itself a renewable resource. Hanggang Huwebes nasa bansa si Gore para makipagtulungan sa mga eksperto sa pagtalakay sa paglaban sa global warming. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.